Ma'am, do you think karma yung nangyari kay Torres since sa yung dahilan kung bakit napunta dito si RD at saka si Pastor Kibuloy nakulong din? Sa tingin nyo, part ng karma sa kanya yun? Hindi ko kasi masabi kung karma ba yun o hindi kasi Diyos lang naman kasi talaga ang makakapagsabi no kung ano yung karapat-dapat para sa isang tao. So, siguro part lang yun ng journey niya. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Vice President Sara ay tumanggi muna magbigay ng komento sa pagtanggal dito po kay Torre. Samantala itong si Torre ay nagpapasalamat po sa kanyang mga supporters, Bangag, Trolls, Dilawan, Pink Dilaw, at itong mga makakaliwa kasi ito po yung mga taong galit sa mga Duterte. At ang mga sumusuporta kay Torre ay ito nga yung mga Bangag, mga adik, mga Trolls, no, mga Pink Dilaw supporters at itong mga makakaliwang grupo, mga Makabayan Black, sila Dilima, no, ito yung mga pinapasalamatan ni Torre. Kasi ito yung mga natutuwa dahil sa ginawa niya kay President Duterte. So salamat daw po at hindi daw po siya dapat kalakawaan ng kanyang mga Bangag, Trolls, Pink Dilaw at mga makakaliwang supporter. So yan po yung ating pag-uusapan, pero bago ang lahat, huwag kalimutan mo nang i-like ang video ito mga kababayan natin. Sigunahin natin ha, kasi si Torre, sinasabi niya wag daw po siya dapat kaawaan, no? At nagpapasalamat sa kanyang mga supporters. Ulitin natin, ang mga supporters ni Torre is anti-Duterte. At ang mga anti-Duterte, Bangag, adik, Trolls na mga bayad, vloggers na mga bayad, mga Pink Dilaw at mga makakaliwa na tumutulak ngayon sa kanya na tumakbo daw sa pagka-president. Tapos maya-maya binawi na Vice President na lang. Ngayon may nakikita po tayo na nagpo-post kagaya ni Richard Hidarian, pwede na lang daw po senador at pwede rin daw po siyang gawin sekretary ng DPWH. Okay. Okay, pakinggan natin ang kanyang paawa effect mga kababayan. Araw po sa inyong lahat. Una po sa lahat, maraming salamat sa aking mga taga-suporta. Ramdam ko ang inyong pagmamahal at tiwala. Sa gitna ng lahat ng kaganapan at nagaganap, ang inyong mga salita at panalangin ang nagsilbi at magsisilbing lakas at inspirasyon ko. Timing itong mga wini-wika ni Torre dahil ngayon po mga kababayan ay buwan po tayo ng wika, itong si Torre ay nagtutula. Sige po, ituloy niyo po ang inyong pagwiwika, Torre Diwata. Ikalawa, salamat din sa mga naawa sa akin. Goy, tangina. Yung mga naawa sa'yo, yun din yung mga taong galit sa mga Duterte. Pero kami, ang ina, hindi kami nahawa sa'yo. Tuwang-tuwa pa kami. Diba? Ngunit hinihiling ko sa inyo, huwag niyo akong kaawaan. Hindi kami nahawa nga sa'yo, ulol. In spite of my abrupt removal as Chief of the Philippine National Police, Tama lang yan. Kasi pabida-bida ka. No? Ginawa kang asong ulol. Pagkatapos ka utusan, tapos mo ginawa yung utos mo, inabandona ka ng amo mo, at ngayon kunwari, bibigyan ka ulit ng trabaho. okay po ako. Kung meron man tayong dapat kaawaan, iyon ay ang milyon-milyon nating mga kababayan na paulit-ulit na nagiging biktima ng palagiang pagbaha. Yeah! Nakikisimpatya sa flood control. Hindi dapat, hindi ka muna tinanggal sa PNP at ikaw mag-aaresto sa lahat ng mga buhaya kasama yung mga kongresista ng mga amo mo. Sila ang tunay na nangangailangan ng tulong at kalinga sa panahon ngayon. Sapagkat hindi naman sila ang dapat laging nagdudusa at naghihirap. Ang galing pang buwan ng wika. Tagulan. Ikatlo, inuulit ko na wala akong sama ng loob sa ating Pangulo. Charot, kunwari ka pa. Wala kang sama ng loob. Hindi ka tao. No? Talagang pinatunayan mo lang na isa kang unggoy. Unggoy, aso, hayop. Kasi hindi pwedeng wala ka sama ng loob. Ang ina, pagkatapos mong gawin ang lahat, di ba? Sinakripisyo mo yung karir mo, sinakripisyo mo yung sarili mo. Alam mo naman na talagang may patutunguhan ka pagkatapos nitong administrasyon ni Bongbong Marcos. Tapos sabihin mo wala kang sama ng loob. Pagkatapos ginawa mo ang lahat, binigyan ka lang ng 84 days na pagyayabang. Gumaan ko na kailangan niyang gumawa ng mga mabibigat na desisyon
At ang pagkaalis Pare, ko bilang Chief of the Philippine National Police ay isa lamang sa mga ito. Police pa rin naman ako, and I serve and I ayaw nga pinapasahod sa iyo eh. still continue to serve at the pleasure of the President and our country. Tama na yung pagtutula mo. Tama na yung pagwiwika mo. Asong ulol, Diwata Torre. Okay, punta tayo kay BP Sara, mga kababayan po natin. No? Pero syempre, no, kahit anong gawin ni Torre na pagkukunwari, mga kababayan po natin, alam naman natin, no, sobrang sama ng loob niyan. Lalong-lalo na po, mga kababayan, no, siguro nung malaman niya na unsihan pala yung nangyari. Dahil may mga anomalya din pala yung mga yan, no? Mga anomalya pala yan. Mayroon pala silang kontrata, no, na dapat pag-usapan. Pero ito nga po, mga kababayan po natin, sinasabi si Torre daw, hindi daw pumirma. Baka hindi nagkasundo sa hatian, no? So daw, may pagbibili daw ng mga armas para sa PNP. Si Torre daw hindi pumirma. Siyempre, naipon na po yan dahil marami pa palang magkasunod na kumontra itong si Torre kay Remulla. Siguro hindi nagkasundo sa hatian. At ang isa siguro gusto yung mas mataas sa kanya, hindi pumayag din itong gunggong na ito. Sige, puntahan muna natin si BP Sara, mga kababayan. Wala akong comment sa ni General Torre. Yan, tama yan, Vice President Sara. Hayaan mo muna siya. No comment muna. Siyempre, pagkatapos ng termino ni Bongbong Marcos, tsaka lang singilin. Ganon din naman si Mayor Baste. Sabi niya nga, wala na siyang pakialam kay Torre. Dahil ginawa na ni Torre yung ginawa niya kay PRRD. Nangyari na niya. Nandiyan na si PRRD sa daig. So, hindi na nila mababalik. Pero, abangan mo na lang yung paghihiganti, Torre. Ngayon, sige lang, enjoy ka muna. Ano ba tawag doon? Pagtanggal? Demotion ngayon tawag dyan eh. Removal. What is your opinion doon sa sinasabi nilang extradition daw ni Pastor Apollo Kibuloy and Senator Risa Ontiveros already made a statement na dapat mag-cooperate to yung Philippines? Well, unang-una, nasabi ko na yan lahat kay Pastor Apollo Kibuloy, no, as early as the time na nag-privilege speech si Nings Nograles about the franchise. So, pumunta ako kay Pastor Apollo Kibuloy and then sinabi ko sa kanya yung nakuha natin sa loob ng House of Representatives. So, the plan noon was a franchise first and then next is local cases para mahuli siya and then dismiss the local cases and then turn him over to the United States government for extradition. So alam niya lahat ni Pastor Apollo Kibuloy as early as the time, the moment na nag-privilege speech si Migs Nograles. Ma'am, do you think karma yung nangyari kay Torre since siya yung dahilan kung bakit napunta dito si PRRD at saka si Pastor Kibuloy nakulong din? Sa tingin nyo, part ng karma sa kanya yun? Hindi ko kasi masabi kung karma ba yun o hindi kasi Diyos lang naman kasi talaga ang makakapagsabi no, kung ano yung karapat-dapat para sa isang tao. Tama yan, Vice President Sara. Antayin lang po natin. Kumbaga, nagpaparamdam na yung karma dito kay Torre. Sunod na yung kanyang pamilya para maramdaman niya kung ano po yung ginawa niya kay President Duterte. So, siguro part lang yun ng journey niya sa buhay niya. Journey lang, Inday. Sometimes nandoon ka sa taas and then 85 days later nandoon ka sa baba. Ganun. 85 days later. Ma'am, Yes. ma'am, malaking issue po ngayon ang korupsyon sa bansa, lalo na ang pangingialam ng mga congressman sa pundo. Ito po ang tatanungin. Ano po ang dapat gawin upang maputol po ang ganitong kalakaran at maramdaman ng mga Pilipino na nagagamit ng tama ang budget? Unang-una dyan, dapat kontrolado ng President yung budget. Dapat kung ano yung lumalabas sa budgeting system from the Regional Development Councils, paakyat sa National Development Council, paakyat sa cabinet level, at kung ano yung napag-usapan based on development plans, yun ang nasusunod. Dapat alam talaga ng Pangulo
kung ano yung laman ng budget. Pangalawa dyan, dapat hindi pumapayag ang Pangulo na pakialaman ng legislators ang budget. Yun lang yung dalawang bagay dyan. Dapat alam niya kung ano nangyayari. Pangalawa, dapat hindi siya pumapayag na pinapakailaman ng legislators ang budget ng gobyerno. So, libreng advice na yun sa kanya, diba? So, ayun. Swerte naman ni Ngagbo, may libreng advice pa kay VP Sara, no? Iba talaga yung talino ni Vice President Sara. Kaya excited na po tayo na ito po yung ating magiging presidente. Ngayon nakita natin, presidente natin, walang utak, Ngagba nga eh. Umaga pa lang, lasing na. So, paano siya makapagtrabaho na maayos? Sa gabi. Nag-overtime pa, no? Singot-singot muna bago matulog. Anyway, so kita nyo naman po mga kababayan po natin, di ba? Yung advice ni VP Sara. And totoo lang, ang lahat na ito ng mga flood control, alam ni Bongbong Marcos. And paano hindi niya alam yung mga insertion sa flood control, insertion na ginagawa ni Martin Romualdez. Siya po pirma ng CAB to become GAA. Diba? So, pero ngayon, hindi niya binabanatan ng kanyang pinsan. Talagang babanatan lang po dito yung mga contractor lang at ang taga DPWH. Pero ang kanyang pinsan mukhang maliligtas na naman dito. So ngayon tahimik and kailangan talaga magsalita pati itong sila Saldico, itong sila Kimbo, no, para talaga malaman natin ang katotohanan at mapanagot yung mga ito, mga kabayan po natin. Pera ng taong bayan, no? Ang lalaki namang buaya na pinapakain ng taong bayan at ang kanilang mga anak, no, ay parang scholar po ng taong bayan. Scholar ng taong bayan, nagtatrabaho ang taong bayan para sa mga mamahaling kagamitan nitong anak ng mga kongresista. Siyempre kasama dyan yung anak ni Martin Romualdez na nag-aral sa eksklusibo, yung tinatawag nilang King's School. Daw po yun, mga kababayan. Tuloy natin. Ako na magbigay ng libreng advice, ha? Sige, next. Nasa na ma'am? Ma'am, sa pag-iikot po ninyo sa iba't ibang bansa, may nakikita po ba kayo na best practices na pwedeng gawin sa bansa kaugnay ang walang katapusan o problema sa mga, o kayo po mismo ay may naiisip na solusyon with the consultation sa experts? Naku, libreng advice na naman ito. Magbibigay na naman ako ng libreng advice sa administrasyon. Sana all talaga, no? Dapat makinig sila dito. At itong si Claire Castro, dapat, huwag niyang awayin si VP Sara. Napakaganda yung advice, oh. Talaga. Hindi man sila, hindi man ako libre na konsultan ng administrasyon. Siguro dapat gawin nila yung ginagawa ko, di ba? Umiikot ako sa iba't ibang Filipino communities around the world. The overseas Filipinos and the overseas Filipino workers ang pinaka-the best na mga consultants. Kasi sila yung nakatira, nakaikot sa buong mundo, nakatrabaho sa iba't ibang lugar. Alam nila ang best practices. So anong dapat ginagawa natin? Tinatanong natin sila. Ano ba yung nakita ninyo? Ano ba yung pangarap natin para sa ating bayan? Ano ba yung doable doon sa ating bayan na best practices galing sa, sabihin na natin sa Kuwait, sabihin na natin sa Australia, sabihin na natin sa Netherlands. Grabe. Ako mag-charge na ako ng consultation fee sa libreng konsulta ng administrasyon na ito sa akin. Ano ba yung sunod? Sagot lang. Yan, ano ba Sa Davao, for example, ang ginawa namin is nagsimula kami sa paggawa ng plano. So, kumuha kami ng international experts. Nasabi ko na ito noon sa Duterte Street. Kumuha kami ng international experts. Gumawa kami ng IM for Davao, Infrastructure Modernization for Davao. So, nakalatag doon ano yung mga infrastructure projects na kailangan gawin ng Davao City. Isa doon is flood control and drainage system. Kasi nga antiquated na yung drainage system ng Davao City, tapos mabilis yung urbanization. So kailangan sumusunod din yung flood control projects. Tsaka updating ng drainage system. Pagkatapos noon, lumabas doon sa IM for Davao, Infrastructure Modernization for Davao, na mga listahan ng mga, "Uy, ayaw ko ninyong blockade!" Last question. Yes. Last question. So, pupunta na sila, no? Papasok na sila at sabay-sabay po yung magkakapatid. Kaya makita nyo talaga, mga kababayan po natin, kung gaano kaganda po yung pagpapalaki ni President Duterte sa kanyang mga anak. Diba? So, talaga nandiyan po sila nagkakaisa at nagtutulungan. Unlike dito sa mga anak ni Bongbong Marcos, kita nyo naman, no?
anak nitong mga kongresista na ito, anak ng mga buhaya na ito, puro pag-i-enjoy lang. Itong mga anak ni President Duterte, no, nagtatrabaho talaga sila para sa kanilang sarili. Hindi po sila mahilig mag-flex, no, ng kung ano mga kagamitan na mayroon sila. Dahil alam nila, no, public servant yung kanilang ama. Pero itong mga kontraktor, no, mga kontraktor, mga taga-DPWH, grabe ang yayabang po mga kababayan po natin. Okay, so napakaganda po yung advice ni Vice President Sara para kay Bongbong Marcos, particularly po para makakuha po sila ng mas magandang idea at kung paano pa ma-improve yung ating bansa. At ako naniniwala na itong experience ni VP Sara na nakukuha niya sa lahat ng mga kababayan nating OFW sa bansang napupuntahan niya, ito ay tinitik note niya at ito ang posibilidad na gagawin niyang plano sa ating bansa pag siya po ay makaupo na. Malapit na po, no? 2028. Antayin lang po natin. Malay natin God is good and hindi naaabuti ng 2028 dahil ang taong bayan hirap na sa pagpapasahod, sa pagpapaaral, sa pagbibigay ng mamahaling pagkain, kagamitan sa mga kongresista, anak ng kongresista, anak, no, ni Bongbong Marcos, anak ng mga taga-DPWH na alam naman po natin, no, na imbis na sana sahod lang ang kanilang kailangan pa nilang nakawin ang para sa taong bayan, serbisyo medikal, serbisyo sa flood control, serbisyo para sa eskwelahan, imbis na pupunta sa mga mahihirap, tangina na pupunta sa mga mayayaman, no, na mga anak ng kontraktor at kongresista and of course ng mga taga-DPWH. Yan po yung ating update and itong si Torre. Tingnan natin kung anong posisyon ang ibibigay sa kanya. Kasi kung sinipa siya diyan sa PNP, malamang kung ibibigay sa kanya ang bagong mission, ganun din yung mangyayari. After niya magawa, sisipain din yan. Sige, yan po yung ating update mga kabayan. Huwag kalimutan i-like ang video ito. Huwag kalimutan i-share. And of course, bukas po yung ating comment section para sa inyong mga komento at opinion. Maraming salamat. God bless mga kabayan.